lumaban o mag-enjoy sa katapusan ng linggo sa isang malayong baryo. Habang nagpapahinga, tumawag ang kanyang assistant upang ipaalala ang isang mahalagang pagpupulong. Pagkababa ng tawag, narinig niya ang iyak ng isang sugatang hayop. Dahil na curious, lumapit siya at natagpuan ang isang sugatang kambing. Agad niya itong tinulungan, lalo na't paparating ang bagyo. Sa kabilang banda, ang doktora ay iritadong nag-aasikaso ng isang pasyente. Ipinagbawal niya ang pag-inom ng alak, kahit ang medicinal na alak na pinaniniwalaan ng pasyente. Humingi ng second opinion ang pasyente mula sa dalawang nakatatandang doktor na nagpayong unahin ang pag-inom ng gamot bago ang alak upang makontrol ang presyon. Pinagalitan nila ang doktora dahil sa kawalan ng tiyaga, kaya't inatasan siyang gumawa ng gawaing bahay bilang parusa. Tumawag ang kanyang ina upang kumustahin siya. Sinabi niyang mabait siya at maayos ang pakikitungo niya sa mga kasamahan. Tinanong din ng ina kung kailan niya ipapakilala ang kanyang kasintahan, ngunit iniwasan niya ang tanong at binago ang usapan. Dahil sa paparating na bagyo, sinuri ng doktora ang kulungan ng mga hayop at napansing nawawala ang isang kambing. Samantala, nagkaroon ng aksidente ang lalaki dahil sa pagguho ng lupa. Walang magawa, binuhat niya ang kambing at pilay na naglakad upang maghanap ng tulong. Sa ganitong sitwasyon, nag-cruise ang kanilang landas. Sa maling akala, inisip ng doktora na siya'y magnanakaw ng kanyang kambing. Sa halip na tumulong ng maayos, masungit niyang tinulungan ang lalaki. Sinubukan niyang ipaliwanag ang nangyari, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng doktora. Dinala siya sa mga matatandang doktor para gamutin ang kanyang pilay. Nang mawala ng kuryente, gumamit sila ng tradisyonal na paraan tulad ng paglalagay ng karayom sa kanyang bukong-bukong na agad nagpaginhawa sa sakit. Sinubukan niyang tawagan ng tulong, ngunit walang signal dahil sa bagyo. Lalong hindi naniwala ang doktora na patuloy na masungit kahit sa hapunan. Binilang niya ang bawat pagkaing kinuha ng lalaki upang singilin ito. Matapos ang hapunan, dinala niya ito sa isang kwarto at sinabing mag-ingat sa mga insekto na lalo pang nagpatakot sa lalaki. Sa takot, nakiusap itong matulog sa sahig at nangakong babayaran siya. Ngunit nanatili siyang hindi tiwala at inisip na baka ito ang nagbebenta ng pekeng medicinal na alak. Kinabukasan, maaga niyang ginising ang lalaki upang hanapin ang sasakyan. Ngunit natuklasan nilang natabunan ito ng guho. Sinabi niyang may mahalagang pagpupulong bilang direktor ng ospital, ngunit tinawanan lang siya ng doktora. Iniisip na ito isang biro. Sa ospital naman, hinahanap na siya ng mga tao, ngunit walang makontak dahil sa pagkawala ng signal. Sa klinika, galit na galit ang doktora at muntik na siyang hatawin ng walis dahil sa akala niyang nagsisinungaling siya. Dumating ang isang matanda at tinanong ng doktora kung siya nga ba ang nagbenta ng alak. Sa malas, sinabi ng matanda oo. Lalong nadismaya ang doktora, habang ang lalaki ay lalong nawala ng pag-asa. Sinabi ng doktora na hindi siya naniniwala sa kwento bilang direktor ng ospital dahil pediatra siya ron at hindi pa niya ito nakikita. Gutom na, nagnakaw ang lalaki ng instant noodles. Nahuli siya at isinama ito sa kanyang bayarin, kasama ang parusa na magbayad ng 200 noodles. Upang makabawi, pinakain siya sa mga pato, pinadinis ang kulungan at pinaayos ang klinika na halos ikinasukan niya. Nalaman ng lalaki na ang doktora ay pinarusahan at inilipat sa baryo mula sa lungsod. Nang tanungin niya kung bakit, iniwasan siya ng doktora at sinabing parusa ito. Pinahugas pa siya ng plato at pinilit gumawa ng video na nagsasabing hindi na siya magbebenta ng pekeng alak. Kinagabihan, nakita siyang lasing sa bodega. Dinala siya ng doktora sa kwarto at tinawagan ng kanyang ina dahil bumalik na ang signal. Muling tinanong ng ina ang tungkol sa kasintahan. Upang makatakas sa tanong, kinuhanan niya ng litrato ang lasing na lalaki at ipinadala ito sa ina bilang pagpapanggap na sila ay magkasintahan. Kinabukasan, nalaman ng doktora na nakaalis na ang lalaki dahil nalinis na ang kalsada. Nalungkot siya ngunit nagkunwaring walang pakialam. Sa ospital, halos hindi makilala ang lalaki dahil bago lang siyang na-promote bilang presidente. Bilang ganti, ipinahanap niya ang impormasyon ng doktora at ipinadala ang mga gamot at supplies sa baryo. Sa parehong araw, nalaman ng doktora na muli siyang ililipat sa ospital, bagay na ikinatuwa niya. Ngunit may dalawang bersyon ng kanyang paglilipat. Una, parusa at ikalawa, naghiwalay siya sa kasintahang doktor kaya piniling malayo. Bilang pamamaalam, naghapunan ang doktora kasama ang matatandang doktor. Malungkot siyang umalis dahil napamahal na siya sa kanila. Kinabukasan,
Nagsimula siya ng trabaho sa ospital. Sinabihan siyang malapit na siya sa opisina ng presidente. Habang naglalakad, naalala niya ang sinabi ni Luchao noong nasa baryo pa sila na siya ang presidente. Sa pagpasok, nakita niya ang assistant at naisip niyang ito ang presidente. Ngunit nang lumingon siya, nagulat siya nang makita si Luchao na nagpapatunay na totoo ang sinabi nito. Hindi niya alam kung paano kakausapin ito, lalo na't halos ginawa niya itong alipin sa baryo. Nahihiya, humingi siya ng tawad at binayaran ang lahat ng utang niya sa kanya, kahit ang maliliit na bagay na siningil niya noon. Biniro siya ni Luchao na maghihiganti ito, na ikinahiya niya lalo. Isang gabi, nasalubong niya ito sa kalsada at inalok siyang ihatid. Sa unang pagkakataon, nag-usap sila ng maayos tungkol sa kani-kanilang buhay. Hinatid siya ni Luchao sa kaibigan niyang naghihintay upang mamili. Ngunit nang mapansin niyang naiwan niya ang kanyang bag, sinundan siya ni Luchao sa supermarket para isauli ito. Narinig niyang sinabi ng kaibigan na guwapo ang kanyang boss. Sinagot niya na mali ang iniisip nito dahil ang tingin niya kay Luchao ay parang diablo. Biglang lumitaw si Luchao at pabirong tinanong kung mukha ba talaga siyang diablo na lalo niyang ikinahiya. Simula nang dumating siya sa ospital, wala siyang pasyenteng inasikaso dahil pinapagawa lamang siya ng mga papeles. Isang araw, tinanong siya ni Luchao kung nais niyang maging sekretarya nito, ngunit tumanggi siya dahil nais niyang maging doktor, hindi opisyal sa opisina. Sinabi ni Luchao na panandalian lang ito at inalok siya ng kasunduan. Kung tatanggapin niya, tutulungan siya nitong makakuha ng mga oras para sa mga pasyente. Nagdadalawang isip siya at gumamit ng barya upang magpasiya. Tinawagan niya si Luchao upang magbigay ng sagot, ngunit ang assistant nito ang sumagot dahil naiwan nito ang telepono sa kotse. Nagpasya siyang hintayin ito sa labas ng bahay nito, ngunit muntik na siyang masagasaan ng motorsiklo dahil sa ulan. Agad siyang sinundo ni Luchao upang tiyaking maayos siya. Sa kabutihang palad, gasgas lang ang kanyang natamo. Habang ginagamot ni Luchao ang kanyang sugat, sinabi niyang tatanggapin na niya ang alok nito. Kinabukasan, dumating siya ng maaga at inayos ang opisina ni Luchao na medyo luma. Nagpalitan sila ng numero para sa mas maayos na komunikasyon. Sa kanilang unang palitan ng tingin, parehong ninerbiyos. Habang kausap ang kaibigan, inamin niya na hindi naman pala masamang tao si Luchao tulad ng iisip niya. Samantala, tinanong ng assistant si Luchao kung umiibig siya, ngunit mabilis niyang itinanggi ito. Kinahapunan, kumain sila sa labas. Habang nag-uusap, naisip ni Luchao ang posibilidad ng pagkagusto, ngunit itinanggi niya ito sa sarili. Sa kaba, nagkamali siya ng mga salita na ikinalito ng doktora. Pag-uwi, nag-usap silang muli ng mas kalmado. Bago siya umalis, ibinigay ni Luchao ang bayad para sa mga sopas na sinisingil niya noon. Ipinakita niya na tinutupad niya ang kanyang salita. Nagkamayan sila bilang tanda na tapos na ang kanilang usapan. Kinabukasan, nag-usap si Luchao at ang dating boss ng doktora. Tinanong niya ang boss tungkol sa mga akusasyon laban dito. Itinanggi ito ng boss at sinabing walang ebidensya. Ngunit nang paalis na ito, tinitigan nito ng masama ang doktora, iniisip na siya ang nag-ulat. Nagsimula silang magtalo dahil natatakot ang doktora na isipin ng iba na siya'y tsismosa. Pag-uwi, dumaan siya sa bahay ng kaibigan upang mag-usap. Habang nandoon, napag-usapan nila si Luchao. Hindi niya alam na may nakarinig sa kanila, ang ina ni Luchao. Nang makita ang doktora, nagpakilala ang ina bilang tagapagluto sa bahay ni Luchao. Nahihiya, nag-alok ang doktora na tumulong. Sinabi ng ina na minsan nakakainis si Luchao, ngunit mabuting tao ito. Naging magkaibigan sila. Pag-alis ng doktora, dumating si Luchao at nalaman niyang ang babae ay ang kanyang ina. Habang kumakain, sinabi ng ina na mabuting tao ang doktora at hindi dapat masyadong tratuhin ng masama. Sinabi ni Luchao na wala siyang galit sa doktora at hinahangaan niya ito bilang matapang na babae. Sinabi ng ina na ang paghanga ay maaring mauwi sa pagmamahal, ngunit itinanggi niya ito. Kinabukasan, upang magkaayos, niyaya ni Luchao ang doktora sa hapunan. Sa kanilang paglabas, bumili si Luchao ng bulaklak upang mapasaya ang doktora. Dumating ang ina ng doktora upang bumisita. Ninerbiyos ang doktora dahil naalala niya ang mga larawang ipinadala niya noon, ngunit hindi nakilala ng kanyang ina si Luchao. Habang papunta sila sa bahay, tinanong ng ina ang tungkol sa kasintahan. Nagsinungaling siya, sinabing nasa biyahe ito. Samantala, ang dating boss ng doktora ay abala sa pangungutya sa kanyang mga kasamahan. Dumating ang doktora, ngunit nag-alinlangan siyang pumasok.
Nakita ito ni Luciao mula sa espiyang kamera at nagmaling puntahan siya. Nangyari nga ang kanyang iniisip, hiniya siya ng boss. Dumating si Luciao at sinaway ang boss. Nagkaroon ng pagtatalo at inakusahan muli ang doktora bilang tsismosa. Sa kaba umalis ang doktora. Hinabol siya ni Luciao at tinanong kung bakit natatakot siya ngayon, samantalang noong nasa baryo ay malakas ang kanyang loob. Ipinaliwanag ng doktora na natatakot siyang mawalan ng trabaho at hindi mapagpadala ng suporta sa kanyang ina. Pinakalma siya ni Luciao, sinabing siya ang bahala. Nagkatinginan sila at may naramdaman silang bago. Hinatid siya pauwi. Pagdating nila, lumabas ang kanyang ina at agad nakilala si Luciao bilang kasintahan. Ninerbyos ang doktora at gumawa ng senyas upang may paliwanag ang sitwasyon. Naintindihan ito ni Luciao at nagpanggap bilang kanyang kasintahan. Kinabukasan, ipinakita ng presidente ang mga video ng nangyari sa lahat ng direktor. Dahil dito, natanggal sa posisyon ang dating boss ng doktora. Bilang pasasalamat, niyaya ng doktora ang presidente sa hapunan at ipinaliwanag ang tungkol sa mga litrato. Inamin niyang kinuha niya ang mga ito habang lasing siya dahil maganda ang hitsura nito noong araw na iyon. Sa halip na magalit, natuwa ang presidente at sinabing mukhang binola lang siya nito. Niyaya niya ang doktora na maghapunan kasama ang kanyang ina, ngunit tumanggi siya at piniro itong humanap ng paraan upang makumbinsi siya. Sa labas, nagbigay ang doktora ng rosas upang subukang kumbinsihin ang presidente na pabirong sinabing akala niya ay magpapahayag ito ng pag-ibig. Bilang ganti, pinagawa niya ng video ang doktora, tulad ng ginawa nito sa kanya, kung saan inamin niyang sinamantala niya ang pagkakataon para kunan siya ng litrato habang lasing. Napag-usapan nila na gagawin nila ang hinihiling ng isa't isa bilang kapalit. Sa hapunan kasama ang ina ng doktora, pinalak ng presidente na magpakita ng masamang ugali upang magbigay ng masamang impresyon, ngunit ginawa niya ang kabaligtaran. Siya'y naging magalang at maalalahanin, bagay na ikinatuwa ng ina ng doktora. Bagamat inis ang doktora, hindi niya magawang magsalita. Habang naglalakad, nagtanong ang ina kung maaari silang magpakuha ng litrato. Pinahawak ng presidente ang kanyang telepono sa doktora na ikinailang nito habang ang presidente naman ay natutuwa sa kanyang reaksyon. Sa paglalakad, hindi nila namalayang magkahawak kamay sila. Nang mapansin ito, agad nilang binitiwan ang isa't isa. Biglang may batang naglaro ng bola at sinubukang protektahan ng presidente ang doktora, ngunit nagresulta ito sa pagdikit ng kanilang mga labi. Nagkataon, kinunan ng litrato ng ina ang tagpong iyon. Kinabukasan, umalis na ang ina ng doktora, ngunit bago siya umalis, ipinakita ng presidente ang litrato sa doktora. Pilit itong inaagaw ng doktora ngunit hindi niya magawa. Sa halip, ginamit ng presidente ang litrato bilang pang-blackmail upang yain siya sa hapunan. Sa halip na magalit, napangiti ang doktora sa mga kalokohan ng presidente. Habang kumakain, nakatanggap sila ng mensahe mula sa inang doktora, sinasabing nakarating siya ng maayos. Para pasayahin ito, nagpadala sila ng litrato bilang sagot. Sa opisina, dumating ang ama ng presidente upang kumustahin ang kanyang trabaho. Pinayuhan siya nito na mag-ingat sa mga desisyon dahil may ibang tao na naglalaway sa kanyang posisyon. Samantala, nasa bahay ang doktora, kausap ang kanyang ina na iniisip pa rin niyang kusinera. Tinanong siya nito kung may gusto ba siya sa ibang tao o kung may kasintahan siya dahil nais niya itong maging kasintahan ng kanyang anak. Bago ito umalis, sinabing may sikreto siyang ikukuwento. Samantala, sinamahan ng doktora ang presidente upang bumili ng regalo para sa kanyang ina na may kaarawan. Ipinaalam ng doktora na nalaman na niya ang tunay na pagkakakilanlan ng ina ng presidente. Bumili sila ng magandang kuwintas bilang regalo. Dumating ang isang magandang babae sa opisina na ikinatuwa ng presidente. Napansin ng doktora ang pagiging malapit nila dahilan upang magselos siya. Sa tanghalian, tinanong niya ang presidente kung ang babae ay dating kasintahan nito. Pabirong sinabi ng presidente na at nais nitong muling ituloy ang kanilang relasyon. Lalong nagselos ang doktora, ngunit hindi niya ito ipinahalata. Kinabukasan, bumisita ang doktora sa bahay ng presidente at nakita niya ang babae kasama ang ina nito. Napansin niyang magaan ang loob nila sa isa't isa, kaya lalo siyang nairita. Dumating ang isang padala mula sa kanyang ina na naglalaman ng mga pagkain mula sa kanilang baryo. Dahil ayaw niyang masayang, niyaya niya ang presidente na kumain. Sa kanilang paghahanda, natamaan ang ulo ng doktora. Sa pag-aalala, marahang hinipan ng presidente ang sugat nito na nauwi sa isang di inaasahang halik.
ngunit naputol ito nang tumunog ang telepono. Kinabukasan, sinabi ng doktora na aksidente lamang ang halik. Bagamat iba ang pananaw ng presidente, sumang-ayon na lang ito upang hindi na magtalo. Sa inis, ginamit ng presidente ang magandang babae upang pagselosin ng doktora. Pinapili niya ito ng damit para sa babae at ipinakita pang nag-enjoy silang magkasama. Lalo itong ikinainis ng doktora, ngunit itinago niya ang kanyang nararamdaman. Sa bahay, nagkuwento ang doktora sa kanyang kaibigan. Inaming nagsisisi siya sa pagsabing aksidente ang kanilang halik. Ngayon, ramdam niyang nawawala ang koneksyon nila na lalo niyang pinanghihinayangan. Kinabukasan, sinabi niya na may hapunan sila kasama ang kanyang mga magulang at kailangan niya itong samahan. Sa inis, tumanggi ang doktora, sinabing isama na lang ang amiguitan nito. Ngunit ginamit ng lalaki ang video na ginawa ng doktora kung saan nangako itong tutulungan siya sa lahat. Pagkatapos, inaabot nito ang isang bestida na kinuha niya mismo dahil mula pa sa simula ay pinili na niya ito para sa doktora. Ang tusong lalaki ay may plano na pala. Nag-dinner sila kasama ang mga magulang nito na malugod na tinanggap ang doktora. Pagkatapos, naglakad-lakad sila at sinamantala ng lalaki ang pagkataon upang ipahayag ang kanyang nararamdaman. Nagpakilala rin ng doktora ng kanyang damdamin, ngunit inamin niyang natatakot siyang masaktan. Siniguro ng lalaki na hindi ito mangyayari dahil sigurado siya sa kanyang nararamdaman. Sa wakas, sinabi ng doktora na malinaw din sa kanya ang kanyang damdamin at naghalikan sila ng buong pagnanasa. Kinabukasan, napagkasunduan nilang itago ang kanilang relasyon upang maiwasan ang anumang problema sa ospital. Gayunpaman, sa kanilang libreng oras, naglalakad-lakad sila, kumakain, at nag-enjoy ng hindi nila namamalayang may isang taong lihim na kumuha ng kanilang mga litrato. Paglipas ng ilang araw, natapos ang panahon ng doktora bilang assistant at kailangan na niyang bumalik sa pediatrics. Sa kanyang huling araw, naglaro sila ng tennis. Nanalo ang doktora dahil magaling siya sa laro. Naghanda siyang tumanggap ng halik bilang premyo, ngunit banayad na hinawakan ng lalaki ang kanyang pisngi bilang pagbibiro. Pag-uwi nila sa bahay, nasaktan ng doktora dahil hindi sanay sa laro. Binibigyan siya ng lalaki ng masahe gamit ang isang roller at napasigaw ito sa sakit. Sa mga oras na iyon, dumating ang mga magulang ng lalaki at sa pagkarinig ng mga sigaw, inakala nilang iba ang ginagawa nila. Kinabukasan, masigla niyang sinalubong ang kanyang unang pasyente. Sa ospital, may usap-usapan na tungkol sa kanilang relasyon. Nang gabing iyon, inimbitahan siya ng mga kasamahan sa isang salusalo bilang pagbati sa kanyang pagbabalik. Dito niya napansin ang mga chismis at nagpasya siyang gawing publiko ang kanilang relasyon. Kaya, nag-text siya sa lalaki upang sunduin siya. Paglabas nila, nagyakapan sila at umalis ng magkasama. Kinabukasan, nagkaroon sila ng presentasyon sa harap ng kanilang mga kasamahan. Habang nagsasalita ang doktora, napansin ng lahat, pati ng lalaki, na may kakaibang kinang siya. Sa gitna ng usapan, tinanong ng mga bagong doktor kung paano sila nagkakilala ng presidente. Tumayo ang lalaki upang sagutin ito, inilarawan kung paano sila nagkita sa isang nayon at kung paano siya inakala ng doktora na isang nagbebenta ng alak. Ibinunyag din niyang na in love siya sa doktora sa unang tingin ngunit nahirapan siyang mapasagot ito. Ang lahat ay ngumiti at natuwa sa kanilang kwento ng pag-ibig. Samantala, ang taong nagmamatsyag sa kanila ay ang vice-presidente ng ospital. Naglabas ito ng artikulo na pumupuna sa doktora. Tinawag siyang oportunista. Kinabukasan, kumalat ang balita. Nang malaman ng lalaki, agad siyang pumunta sa doktora. Ngunit kalmado lang siya. Sinabi niyang hindi niya hahayaang sirain ang kanilang buhay ng mga kasinungalingan. Hinarap ng lalaki ang sitwasyon kasama ang kanyang assistant. Habang naghihintay, nakita ng doktora ang mga negatibong komento. Kinuha ng lalaki ang kanyang telepono at pinaalalahan ng hindi siya nag-iisa. Nakipag-usap ang lalaki sa kanyang ama na nagpayo na dapat mas maingat sila sa kanilang relasyon. Sinabi rin ng ama na sinamantala ng vice-presidente ang sitwasyon upang siraan sila, kaya't pinarusahan ang doktora ng pansamantalang suspension. Kailangan ng lalaki na magtungo sa isang business trip, kaya tinulungan siya ng doktora sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Habang nagliligpit, nakakita siya ng isang pakete ng mga kondom. Nataranta ang lalaki ngunit kalmado siyang sinabi ng doktora na kakailanganin din nila ito balang araw na ikinagulat ng lalaki. Habang nasa biyahe, kinausap ng ama ng lalaki ang doktora. Sinabi nitong magkunwaring maghiwalay sila upang iligaw ang vice-presidente
at tuluyang maibunyag ang katiwalian nito. Sumang-ayon ang doktora at nagpakita ng intensyon na bumalik sa nayon. Pumayag ang Vice Presidente sa kanyang kahilingan. Pagdating sa nayon, masaya siyang nagpatuloy sa pagtulong sa mga tao. Patuloy ang kanilang pag-usap ng lalaki, ngunit hindi siya nagsabi ng detalye tungkol sa plano upang hindi ito masira. Pagbalik ng lalaki mula sa biyahe, sinabi ng kanyang assistant na natuklasan na ang katiwalian ng Vice Presidente. Ang kanyang ama rin ay nagkwento na ang plano ay ideya ng kanyang ina. Kinagabihan, nag-video call ang lalaki sa doktora at nagkunwaring malungkot. Sinabi niyang lahat ay alam na wala siyang nobya na ikinagulat ng doktora. Kalaunan, nalaman nilang naresolba na ang issue at positibo na ang opinyon ng publiko tungkol sa kanila. Nagpadalang larawan ng lalaki mula sa isang lawa sa bayan. Sa sobrang saya, pumunta ang doktora sa kanya gamit ang bisikleta. Sa kanilang pagkikita, agad siyang niyakap ng lalaki. Tinuruan niya itong magbisikleta, ngunit sa kakulangan ng balanse nahulog ito sa isang kanal. Niyakap siya ng lalaki habang dinadala niya ito sa isang patlang ng mga bulaklak. Dito, inaalok siya ng lalaki na magpakasal. Masayang tinanggap ito ng doktora at naghalikan sila ng buong pagmamahal. Nagpadala agad ng larawan ang lalaki sa kanyang mga magulang na labis na natuwa. Ibinahagi rin ng doktora ang masayang balita sa kanyang ina. Sa gabi, magkasama silang nagpahinga at nagyakap sa kama, pinapakita ang kanilang tunay na pagmamahal. Natapos ang kwento sa kanilang masayang pag-isa. Maraming salamat sa panood ng video. Kung bago ka, inaanyayahan kitang mag-subscribe at i-activate ang notifications. Marami pang video sa channel na siguradong magugustuhan ninyo. Sa ngayon, paalam muna hanggang sa muli.